Mga kababayan, ay for the past 48 hours, no, ang inyo pong pamahalang lungsod, 10 ng aking mga kasamahan na naglilingkod sa inyo ay trying to come up or nag-iisip ng mga bagay na paano pa makadadagdag ang lokal na pamahalaan na maibsan ang hirap na kinakarap ng ating nasasakupan dito sa lungsod ng Maynila. At nais ko po kayong i-update sa mangyayari. Ito naman yung magaganap sapagkat may bago po kaming karagdagang plano bukod sa nagawa na nating release of 1.7 billion pesos noong nakaraang linggo sa humigit kumulang 300,000 plus na mamamayang direktang nakinabang at almost 200,000 na indirect na nakinabang na tagalungsod ng Maynila. Mga kababayan, patuloy na umaalagwa ang presyo ng gasolina o krudo at patuloy na nararamdaman to ng lahat ng sektor. Lalong-lalo na yung hirap na nararamdaman ng manggagawa. Sapagkat nalulugod naman po tayo, bagay na aking ipinagpapasalamat on behalf of the people of Manila sa ating Pangulo ng Bansa, si President Bongbong Marcos at Executive Secretary Ralph Recto sa programang ayuda para sa mga driver. Ngunit alam naman natin itong ginagawa naming lahat, kasama po kami at ang national government, ay mga bagay na panandalian or what we call pantawid. Mairaos lang ba? Kumbaga tayong mga magulang bilang tatay, bilang nanay, lahat ng paraan gagawin natin. Mairaos ang ating pamilya. Ngayon po, ang inyong pamahalang lungsod ay may ilulunsad na malawakang programa sa maliit naming kaparaanan. Ako po'y nakahanap na ng konting extra cash kung saan na magagamit natin sa na ilulunsad. Kanina po, kung kayo po'y nakatutok sa aking Facebook, kinausap ko po ang mga presidente ng tsuper sa lungsod ng Maynila na residente. Ibig sabihin, yung mga tsuper na naninirahan, bumabiyahe sa loob at labas ng Maynila. Kasi alam niyo naman po yan, biyahe minsan lumalabas sa kanilang LGU kasi nagtatawiran. Akin pong pinakiusapan ang mga presidente at sa kasalukuyan in a matter of few hours sila ay makikipag-usap sa kanilang mga miyembro at operator ng kanilang kani-kaniyang jeep na pinapasada para sa riding public. Sila po ay aking pinakiusapan na kung po pwede ay hiramin ko ang kanilang jeep at oras upang maibigay pansamantala na libreng pamasahe sa buong Maynila. Ulitin ko po, no? Ito po mangyayari sa darating na mga araw na unti-unti ko pong ipaliliwanag. Bear with me. Dadandahanin ko po, hihimay-himayin ko po, para po wala na itong kalituhan kanino man. Bagamat tumama na po ang mga driver across at kasalukuyan po dito sa Cartilla ay may nagaganap pa rin payout na ipinagkaloob ni President Bongbong Marcos. Natapos na ang tricycle, ang jeep, TNBS, ngayon MC, taxi, rider, and so on and so forth. Ano yung nangyayari sa buong Metro Manila? At yan po habang nangyayari,
napagtanto-tanto ko na hindi naman to hindi na pakinabangan ng mga operator at mananakay. Tama naman, kasi nga, limitado po yung ating kakayanan bilang bansa. Pagkamat magkaganoon, ang inyo pong pamahalang lungsod, as I have said a few minutes ago, for 48 hours, we're trying to come up with an idea. And this is the idea. Napapayag po natin. Maraming salamat sa lahat ng presidente ng Chuper na tagalungsod ng Maynila. Nahiramin ko po ang oras, ang driver, at sasakyan ng operator para ibigay ang serbisyong libreng pamasahe. At ang inyong pamahalang lungsod ay magbabayad sa bawat sasakyan at driver o chuper. Opo. Inisip po namin ito na bayaran sila ng 3,000. Yung iba naman po ay 6,000 for purposes of transparency kasi meron po tayong mga EB or boundary. Yung sa jeep, meron tayong mga EB bus na taga Maynila, nag-modernize at paswelduhin ang kanilang mga driver. Kaya variables po yun. For the past so many days, ang nagiging neto ng ating mga driver ng jeep, halos lumalanding na lamang po sa 200 at pinakamalaki na po ay 500 piso. At madalas sa hindi, ayon na rin sa pulong namin kanina, hindi na sila nakapag-boundary. Pero, siyempre, sabi ko nga, kailangan magbayanihan, mag-unawaan. Ako, kung napanood niyo po yung interview ko sa Bilyonaryo noong isang araw, hindi naman natin pwede basta-basta taasan ang presyo ng pamasahe dahil kawawa naman ng manggagawa at mamamayan. Pero, either way, yung pagbabalanse ng gobyerno para tayong tumatawid sa alambre. Pagka ganun pa man, ito ang pamamaraan ng Maynila. Uupahan natin, hihiramin ko, yung mga jeep at driver, garantisadong bayad. Araw-araw, may kita ang operator, may kita ang driver, tiyak na kita, kasiguruhan. May kita ang gasolinahan, mga nagnenegosyo sa Maynila. At higit sa lahat, walang kailangan bayaran ang ating mga mananakay. Kapag ang jeep na sasakyan nila ay kasapi ng programa ng lungsod ng Maynila. So, sa 3,000 piso, lahat tinamaan. Manggagawa o mananakay, negosyante, gasolinahan, driver, mas malaki pa ang take home niya nang hindi siya stressful ang araw-araw niya. Ang operator, matutulog ng mahimbing sapagkat siguradong mababayaran siya ng driver. So ulitin ko po, no? Hiniram ko po 1,442 active jeep sa lungsod ng Maynila. 1,442. Ngayon, unang tanong, maaari ninyong tatanungin. Ako na po ang sasagot. Ako ang magtatanong. Hulaan ko yung tanong nyo. Ako na rin ang sasagot. Yorme, kailan mangyayari po ito? Ito po ay magsisimula sa Lunes at sa Martes. Okay, ulitin ko po, no? At antabayanan ninyo yung ilalabas ng page ko at page ng MPIO para sa proper guidance. For the meantime, ito po. Lunes, simula sa buong Maynila.
At sasabihin ko sa inyo ang mga biyahe. Lunes, Martes, Miyerkules, wala pong libreng pamasahe. Huwebes, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, Linggo ng Pagkabuhay. Kalunisan, susunod na linggo, Lunes, Martes, at Miyerkules. So, ibig po sabihin, makatitikim ng libreng pamasahe ang humigit kumulang 100,000 mananakay na tagalungsod ng Maynila at ang ibang dumadako dito. Easily, kung an average of 100 passenger daily ang isang jeep at 1,000, that's 100,000. So, isang linggo, kahit papano'y konting ginhawa sa mga manggagawa, mag-aaral, magulang. Sa mga driver, may kapanatagan. May katiyakan, nakita. May panggasolina. At sa mga operator, na mabawi naman nila ang kanila. So, 4 ang tinamahan sa 3 buli. Garantiyang ibibigay ng pamahalang lungsod. Pagtiklop ng araw, bayad ang driver. So, I hope very clear. Yorme, saan po yung mga libreng pamasahe na ipinagkakaloob ng pamahalang lungsod ng Maynila. Ito po, at ilalabas din po namin to. But for the meantime, ito po ang lahat ng linya sa buong Maynila. Yan po lahat ng linya na tagalungsod ng Maynila. Ito po mga biyahe. Don Bosco, Wanluna, Divisoria. Tandan Street, Velasquez. Divisoria, Velasquez. Dasma, Divisoria, Velasquez. Bangkosay, Divisoria. Blumentritt, Antipolo, Balot. Tayuman, Lardizabal. P. Guevara, Tayuman, Pritil. Gastambide, Divisoria, Moraita. Lealtad, Quiapo. Plaza Noli, Matimias, Quiapo. Barbosa. Balik-Balik, Quiapo. Blumentritt, Quiapo. Espanya, Blumentritt. Balik-Balik, Quiapo. Pandacan, Escoda. Singalong, Leon Ginto, P. Ocampo. Agoncillo, Guadalupe, Guadalupe, Leon Ginto. Plaza del Carmen, SM Manila. Pandacan, Leon Ginto, Pandacan, Santa Cruz. Paco, Rotonda. Paco, Bacood, Stop and Shop, Quiapo. Santa Ana, Paura, Guadalupe, Pedro Hill, San Andres, Paura. Ayan po, pag nakita nyo po yan, halos buong Maynila po ang biniyahe. Yung paikot-ikot sa loob ng Maynila at paminsan-minsan lumalabas ng Maynila sa kapitbayan natin at pabalik muli ng Maynila. Total of 22 organization ng jeep ang nakibahagi. Po yung mga bagay na yun. Pangatlong tanong, Yorme, paano namin malalaman na yung jeep na yaon ay libre ang pamasahe? Ito po. May ilalagay po sa harapan ng jeep at mga bus nila. Ito po ang hanapin ninyo. Pag nakita nyo po ito, huwag po kayo magbayad. Hindi nyo po kailangan magbayad. Ayan po. Ito po ang marking na yung jeep na yaon, yung EV bus na yaon, ay bahagi ng programa ng pamahalaang lungsod ng Maynila ng libreng pamasahe. So, bakit po kailangan malaman natin ito? Ulitin ko ha. Yorme, bakit kailangan lagyan ng tagging? Tama naman yung mga tanong nyo na yun o maaaring katanungan ninyo. Una, distinction. Pangalawa,
Ang Maynila po ay binabiyahihan. Kung tayo'y tumatawid, palabas ng Maynila at pabalik ulit ng Maynila, ganun din yung may Paho, pasok ng Divisoria. Yan po'y Caloocan. Yung Nabotas, pasok ng Maynila. Yung Cubao, pasok ng Maynila. Yung Baclaran, pasok ng Maynila. Yung Quezon City, pasok ng Maynila. Yung San Juan, pasok ng Maynila. So, ibig po sabihin, maaari na makakita kayo ng mga jeep, no? Na merong ganito at wala namang ganito. So, ibig ko sabihin, ang hahanapin ninyo, kung yun ang tutuntunin ng biyahe ninyo, yung inyong pupuntahan, ay yung sasakyang may ganito. Na siya naman ninyong ginagamit din sa normal na araw. Ibig sabihin, walang krisis. Makikita nyo po sila dyan. Kasi ang ginawa ko po, lahat ng ginagamit na jeep, miikot, labas-masok ng Maynila, na taga Maynila o akin pong hiniram. 1,442. Yan po. So, ang hanapin nyo ito. Eh, dito po, wala po kayong uunawaing bayad. Sagot ng pamalang. Yan ay kaalinsabay ng aking pinirmahan na Executive Order Number 14. Una, maraming salamat kay Vice Mayor Chi Atienza at 10 ng kanilang mga miyembro sa Konseho ng Maynila. Bagay na aking pinagpapasalamat sapagkat kahapon, inatasan ko ang Konseho ng Maynila na mag-special session, which they did. Ginawa naman nila. Dahil hiningi ko po ang otoridad doon sa nahanap naming pananalapi para ito ay magamit sa lalong madaling panahon at maibalik bilang serbisyo sa operator, sa driver, sa gasolinahan, at higit sa lahat sa mga mananakay na estudyante, manggagawa o sino man na dadako panikpanaog sa lungsod ng Maynila. Ulitin ko po, no? Sa ngayon, Yorme, bakit 5 araw lang? Tama naman po ang tanong ninyo. Unang-una, yung 5 araw na yun, yung 5 araw na yun ay may trabaho, yung 5 araw na yun ay may pasok, malaki ang volume. Pero more than that, sa ngayon, sa loob ng 24 oras at humigit kumulang 48 oras in total para gawin yung programa na ito. Bilang agarang at mabilis na kilos na pagtugon sa hirap ng dinarama ng tao, ay yung palahangon natagpo ang kumperang maaari namin magamit. Malay po natin kung ito'y magiging matagumpay at ikalulugod ng tao. Maaari natin baka magpatuloy ito. For the meantime, ito po ang maliit naming kakayanan. Maibsan ang hirap na dinaranas ninyo sa pananalapi sa mga gastusin natin pang-araw-araw. So, in line with that, thank you very much to the City Council for authorizing me to do so. Now, the Executive Order number 14 is implementation of energy conservation, economic, ito na po yun, and emergency measures in the City of Manila during the State of National Energy Emergency pursuant to Executive Order number 110 Series of 2026 signed by President Ferdinand R. Marcos Jr. Nag-issue sila ng EO, binasa natin yung EO, naghanap tayo, paano tayo tutugon, i-align yung national goal. Ito naman, yung ginawa natin,
para sa mamamayan ng lungsod ng Maynila at mari makinabang din oh, yung mga dadako sa lungsod ng Maynila. Sa loob ng 5 araw o 1 linggong programa ng inyong city government regarding dito sa ating krisis na kinakaharap. I think nailahad ko na po saan, paano, at sino ang makikinabang. Kailan? Nasabi ko na rin po. At ang tabayanan ninyo ang mga POBMAT na ilalabas namin immediately after nito. But for the meantime, if you are watching or kakatutok nyo pa lang sa live na ito, panoorin nyo po ng buo. At kung sa tingin nyo itong impormasyong ibinigay namin ngayon ay napakahalaga, please do share this right information sa ating mga mahal sa buhay. Kakilala at kaibigan, kapitbahay, at kanino man. Ngayon, Josh, mayroon bang tanong? Mayroon bang ibang uri ng tanong yung ating mga mamamayan? Papasalamat lang sila, sir. Wala naman. Wala naman. Tingin ko maliliwanag na. Okay. Kung wala na po kayong katanungan, naitanong ko na yung itanong nyo sa akin at ako na rin po ang sumagot, please. Malinaw po. At pakiusap ko, please do share. Now, mga kababayan, dyan na po muna tayo at pumanatag kayo ay hindi po tayo titigil na mag-isip ng mga kakaibang pamamaraan para ang inyong pamahalang lungsod ng Maynila ay patuloy ninyong maramdaman in our own little way. I hope maging successful ito at sana ikalugod ninyo at higit sa lahat, more than that, maramdaman ninyo. At may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Pipilitin ko pong magbuti at pipilitin ko pong maging mainam at episyente. At may awa ang Diyos, loobin nawa ng Diyos, mabigyan pa tayo ng karagdagang resources. And if there's any guarantee, I will utilize it effectively. For the meantime, ito po ang inyong lingkod, ang panibagong o karagdagang tugon sa mamamayan ng City Government of Manila sa kanyang nasasakop. Now, I hope you're safe and healthy. Hold on. Makakaraos din tayo. Mag-iingat po kayo, lalo na yung aking mga minamahal na lolo't lola o sa mga estudyante naman. I love you. Talagang love ko naman sila. I love you. I love you. Sa mga estudyante naman, palaki ang matitipid ninyo sa pamasahe sa lungsod ng Maynila sa loob ng 1 linggo. At tipirin ninyo yan, save for the rainy days. At ganun din sa ating mga mag. For the meantime, hanggang dito na lamang po muna ang tabayanan nyo ang aming mga ipopost sa aming FB official, sa akin at sa NPI. Maraming salamat po. And I'm happy to be of service to you. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila, God first.